Tama yun eh, tama dahil magulo na ang bayan, kailangan patahimikin. Hindi, may batayan na public necessity at public safety requires it, ha? Maraming namamatay na ng mga tao, pati sa Inglaterra, sa Francia, pati dito sa atin, may mga bomba sa Quiapo. Public safety requires it. Magkaiba. Noong panahon ni Presidente Marcos, pag dineklara mo ang martial law, automatically suspendido yung writ of habeas corpus. Ngayon, pag dineklara mo ang martial law, kailangan din magproklama ka, gagawa ka rin ng ibang proklamasyon at sususpindihin mo yung writ of habeas corpus dahil hindi automatically suspended. Magdala sila ng kaso sa Korte Supremo, matatalo na naman sila. Oh my God! Kilala ko yung mga yan eh. Gusto nila magulo ang bayan, para magiging importante sila. Hindi naman, depende. Pwede pa naman na hindi eh. At saka, I will not advise him to cover the entire country with martial law because medyo komplikado yan eh. Komplikado. At ang sitwasyon noon, sitwasyon noon, sa panahon ni Marcos, kaiba ngayon. Oh. At malala na ngayon eh, mas malala ngayon at mas mahirap kontrolin ng bansa ang peace and order dahil nag-iba ang ating lipunan. Hindi, noong panahon namin external din dahil Soviet Union eh. Hindi, sa Soviet Union. Ngayon, pareho rin dahil ang IS Islamic State, ano? Ang patakaran nila globally is kagaya nung patakaran ng Soviet Union. IS lang, pareho yan. IS, pareho yan eh. Alam mo, magulo yan, pero they cannot topple the government. No way. At saka ang nagpopondo dyan, sa mga IS sa Europe, sa Syria, sa Iraq, at in the Middle East, karamihan yan ang nagpupunto dyan Saudi Arabia. Alam mo, marami yan dito ngayon, sleepers dahil sa madrasa. Yung madrasa sa Mindanao, yun ang laboratory, yun ang tinuturo doon yung mga teorya ni Hassan al-Banna at saka ni Said Qutb. Yan ang radical Islam yan eh. Yan itinuturo sa madrasa. Okay, ayos naman. Nabumbaluktot.
nabali na. Hindi ako nagbibigay ng unsolicited advice sa Ed. Mahirap yun eh. Presidente yan eh. Kailangan, mayroon sa mga advisor, huwag natin sasapawan sapagkat silang namamahala sa bansa natin. Of course, he's governing, unlike other people who preceded him, except some, Gloria, Erap, and Eddie Ramos. They mix governance with economic development. Pero ito, talagang emphasis niya is law and order, which is the most basic function of government. Salamat. Ay umupo doon sa kanyang pwesto sa Malacanang bilang presidente ng Pilipinas. Siya ang automatic commander-in-chief ng bansa natin. At siya ang tagapangasiwa sa katahimikan at seguridad ng bansa. At siya rin ang magdidesisyon kung kailan niya gamitin ang mga kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng saligang batas ng mga taong bayan sa kanilang saligang batas. Walang makakahadlang sa presidente niyan. Kahit na ang Korte Suprema, wala silang magagawa sapagkat sinasabi sa saligang batas, pag nagkaroon ng gera o rebelyon at ang katahimikan ng bansa ay napapalagay sa masalimot na kalagayan, kailangan responsibilidad at obligasyon ng presidente ng Pilipinas na patahimikin ang bansa at gamitin niya ang batas militar. Ngunit sa ngayon, pag ginamit ng presidente ang batas militar, hindi automatic na masuspindi yung tinatawag natin sa batas na privilege of the writ of habeas corpus. Kailangan gumawa din siya ng pangalawang deklarasyon upang yung privilege of the writ of habeas corpus ay masuspindi. Para sa ganon, pag meron silang mga dinakip na mga suspect, ay pwede nilang hawakan sa mas matagal na panahon than 36 hours na ordinaryong taning na binibigay ng ating batas sa ordinaryong kaso. Ano? Hindi kita maintindihan eh. Alam mo, ang presidente lang ang nakakaalam sa sitwasyon sa Pilipinas, kaya sa presidente ay kahit na ako, ikaw o sino man, ay kulang sila sa informasyon. Siya lang ang meron sapat na informasyon. At kung hindi siya gumalaw, pananagutan niya sa bayan. Pag gumalaw siya, pananagutan din niya sa bayan yan. Wala makakahadlang sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, kahit na Korte Suprema eh. Hello? Alam mo yung mga yan, maging presidente muna sila bago sila magsalita. At kulang kanilang experience eh. Sinasabi ko na sa inyo, hinawakan ko yung problema na yan magmula noong 1972 hanggang 1983, 82 or 81. Ano? Suportahan man ninyo o hindi, ay obligasyon ng presidente na gawin yon. Paano nyo mapipigilan yung presidente?
saan kayo pupunta, kailangan magkaroon din kayo ng maraming baril na kagaya ng mga kanyang kasundaluhan at kapulisan. Di ba? Meron ba kayo nun? Kaya kailangan tumahimik kayo muna. Sabihin mo sa kanila, bago kayo magsalita, pabayaan muna ninyong gawin ng presidente ang dapat niyang gawin. Alam ba ninyo ang tunay na sitwasyon sa Mindanao? Alam ba ninyo kung